Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo kung anong ginagawa ng ating gobyerno sa kasagsagan ng bagyong si Juan para madabanan natin ang fake news na pinalalabas ng mga DDS influencers po. Walang ginagawa ang gobyerno. Lagi pong nakabantay ang gobyerno sa panahon ng mga calamities na tulad nito. At yung DSWD, ready po sila sa pagkain. Lahat siya naka-preposition na po. Yan o, truck na mga relief. Mga kababayan, yan ang post ng Department of Social Welfare and Development. DSWD relief goods trucks on the way to Northern Luzon. Hangad ng DSWD ang kaligtasan ng lahat ng DSWD truck drivers para sa delivery ng karagdagang 100,000 kahon na family food packs na pang preposition sa North Luzon Hub ng kagawaran ngayong linggo. Maraming salamat sa inyong dedikasyon sa pagpapaabot ng tulong para sa ating mga kababayang nangangailangan. Kayo'y tunay na angels in red vest na hindi alintana ang anumang sama ng panahon dulot ng Super Typhoon Juan. Ang swift response ng DSWD ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mabilisang pag-atid ng tulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Sabi po yan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Walang tigil kasi yung paninira ng mga DDS mga kababayan. Tingnan ninyo po itong post ni Attorney Rowena Guanzon, dating Comelec Commissioner at ngayon isang political commentator. Sabi niya sa kanyang post, mga nasiraan ng bahay at kabuhayan dahil sa bagyo, bibigyan ng DSWD ng 5,000 to 10,000. Babaeng lumabas lang sa imburnal, binigyan ng 80,000 ng DSWD. Pambirang gobyernong ito. O, di ba? Kaya sinupalpal siya mga kababayan ng isang call center agent. 29 anyos na call center agent, hindi abogado. Mga kababayan, sabi ni Cathy Mendoza, against din ako sa 80,000. Pero tingnan mo naman ang difference noon kaysa ngayon. Buti nga galante ang gobyerno ngayon kaysa sa panahon ni Duterte. Ni minsan di ako nakatanggap ng 5,000 yan o 10,000 o 80,000 sa kanya. As in, wala talaga. Noong pandemic, wala din. May tita ko, kay tita ko pa ako humingi ng tulong dahil walang kwenta ang gobyerno ni Duterte. Ayuda wala, tubig wala, kuryente wala din. Noong binagyo kami sa Pangasinan, lubog kami sa baha niyan, 2021. Pambira ka, Lola. O di ba, mga kababayan? Supalpal yung matanda sa isang call center agent. At bata pa, 29 years old. Pero walang sinabi yung kanyang mga puntos. Basag si Lola Rowena Guanzon. Pambira ka niya, Lola. You see? Sabi ng mga nag-react, umarangkada na naman ang baliw na abogadang pulpol. Na si Guanzon, sabi ni Joyce, wag na patulan ang loser na Guanzon, ulyani na yan. Sabi ng 31 million movement, mga Gen Z, being savage and we are here for it. Sabi ni Helen Simangan, true, o diba, at least may nakapagpatunay kaysa kay Dugong noon, puro mura lang at burot-burot. Sabi ni Vicky Garcia Pilak, mukhang mas mahusay pa ang pag-iisip ng bata kaysa sa matanda. Sabi ni Tina Dakiwag Canave, you are right, Cathy. Some people are so blind that they cannot see what our President BBM is doing. Biblically, we have to submit to authorities. Peace everyone. Yan pang dahilan kung bakit tayo sumusuporta sa ating gobyerno kasi ako naniniwala sa Bible. At ang utos ng Bible po, let every soul be subject unto higher authorities or higher powers. For there's no power but of God. The powers that be
are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Ayaw nating kontrahin ang kautusan mismo ng ating Panginoon na dapat tayo po, irerespeto tayo, nagpapasakop tayo sa mga governing authorities. Kasi daw, ministro sila ng Diyos dito sa lupa. Hindi po si Digong ang ministro ng Diyos sa lupa ngayon. Kaya nung panahon na si Presidente Digong pa yung Pangulo, sinuport natin. Lang sumubra. Pero hindi tayo nanawagan na mag-resign na. Di ba? Dapat ganon. Patapusin natin sa kanyang turno. And we elect another leader sa 2028. Ito hindi yung gustong mangyari po ng mga religious organizations. Gusto mag-people power daw sa November 16 to 18 para iluklok si Sarah. That is against the word of God, mga kababayan. That is rebellion. At ang rebellion, mga kababayan, is of the devil. Alam din niyo ba? Ang unang nag-rebel against God, si Satanas. Kaya pag ikaw ay rebelde ang pag-iisip, ang ibig sabihin niyan, nakikinig ka sa sutsot ni Satanas, sa bulong ng Diablo. Yan ang ibig sabihin yan. Itong mga DDS, ang ibig sabihin yan, kampi kayo sa bulong ng Diablo, nakikinig kayo sa bulong ng Diablo. Kasi ang sinasabi sa Word of God, magpasakop tayo sa governing authorities. Yan po ang tama. Kaya itong mga religious organizations na gusto mag-people power, bulong ng Diablo ang pinakikinggan ninyo. Hindi po yung kautusan ng ating Panginoon ang sinusunod po ninyo. Kaya tama itong sinabi ni Tina. Sabi ni Beatrice Tolentino Beltran, salamat mga kapatid sa mga nagtatanggol sa ating mahal na Pangulo, BBM, dahil ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya para sa ikauunlad ng ating bansa at para matulungan ang mga Filipino, lalo na itong mga nasalanta ng kalamidad. Magtulong-tulong tayo na ipanalangin sila. Yung ating Pangulo, agad-agad na pumunta doon sa Cebu, pinag-iinsulto mga kababayan ng mga DDS netizens. Yan kung ano-ano ang pinagsasabi dito. Kung sino pa yung nagtatrabaho, mga kababayan, pinag-iinsulto nila. Diba? Kung ano-ano yung pinagsasabi sa ating Pangulo. Sabi ni Mimi Mercado, magpasalamat na lang kahit ano ang natatanggap sa gobyerno. Kalikasan yan, di yan kagagawa ng tao. Malaga may magbigay ng biyaya. Si Lord lang nakakaalam ng kapalaran nating lahat. Sabi ni Bong Tablason, kaya ikaw Lola Rowena, isipin mo man lang ang sasabihin mo. Bago ka magngaw-ngaw, yan, basahin mo yung messages ng isang taga Pangasinan para sa iyo. Di ba? Binagbakan po ng mga netizen si Atty. Rowena Guanzon. Parang naulyani na nga po. Sumablay na yung pag-iisip po. Pag sumali po, kumampi sa mga DDS, yun ang resulta po, mga kababayan, nawawala sa sarili. Ito pa, si Main Marasiga naman po, isang Gen Z college student. Sinupalpal naman po si Mark Lopez na isang DDS commentator, fake news peddler. Ayan sabi kasi ni Mark Lopez, namatay na mga kababayan natin dahil sa kapabayaan, tapos ang priority pa nitong administrasyon na ito, magpakulong ng Duterte ally sa ICC. Sagot mga kababayan ni Main Marasigan, isang Gen Z college student, pag samasamahin mo mga namatay sa bagyo sa panahon ni Duterte, aabot sa 5,000. Naalala nyo ang bagyong Odette, 405 ang namatay at 1,371 ang nasa bubong ng bahay, plus ang mga namatay sa bagyo, nabubulok na sa kalsada. May nagawa ba kayo noon? Isang bagyo pa lang, pero mas inuna ninyo pang pagtulungan si Laila de Lima na wala namang kasalanan sa kasong isinampa ng tatay mo. Hindi pa tumatakbong presidente si BBM, yang si Calvo may kaso na yan sa ICC noong 2017.
sisisihin mo yung nagsampa ng kaso? Sisisihin mo yung nagsampa ng kaso? Hindi si BBM. Di ba? Supalpal mga kababayan. Unang-una, i-combine mo pa yung mga nasalanta ng bagyo, matay sa bagyo, panahon ni Digong at saka panahon ngayon. Mas marami pa yung na-EJK po. More than 30,000 na na-EJK. Mas matindi pa sa lahat ng bagyo na tumama sa Pilipinas sa panahon ni Digong at saka sa panahon ng ating Pangulong Bongbong. So dapat talagang priority yon na kasong crimes against humanity. Kasi yung mga casualties doon, mas marami pa sa casualties sa Yolanda. 6,000 lang yung casualty sa Yolanda. Pero yung casualty sa war on drugs, mga kababayan, more than 30,000 based sa report ng mga human rights groups. So paano hindi bigyan ng priority? Na ang chief implementor sa war on drugs, si Bato de la Rosa. Saka hindi man si PBBM yung nag-file ng kaso. Tama si Main Marasigan. Ang nag-file po mga pribadong complainant, pamilya ng mga na-AJK. Ba't ituturo ninyo ang ating Pangulong Bongbong? 2017 pa, hindi pa siya Pangulo. So, parehas ang script nila, mga kababayan. Nung binabasa ang statement ni Kiko Barsaga, na isa ring DDS, ina-accuse yung ating Pangulo na siyang nagpalabas ng warrant of arrest laban kay Bato. At ipapahuli daw, pati si Marcoleta, si Bongo. Anong kinalaman ng ating Pangulo sa ICC warrant? Warrant of arrest ng ICC. Anong kinalaman doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Nag-issue noon, ICC judges. So makikita ninyo, harap-harapan sila sa pagpapakalat ng fake news, wrong information, maling akusasyon. Sabi ni Edwin Tugano Bilmonte, tama ka iha, kahit walang bagyo, lindol, sa panahon ni Digong, 30,000 ang napatay sa drug war niya. Fight Miss Main, sabi ni Ray Inyano. Sabi ni Hazel, ang laban mo, Miss Main, ay laban din namin. Is that make sense? Sabi ni Lisa, supalpal na naman mga didilis, puro puna, mas may alam pa sa inyo. Si girl, good job. Supalpal mga kababayan. But anyway, ibigay ko ito sa inyo mga magagandang balita galing sa gobyerno. O ngayon, magpapatupad daw 43 minutes ago pa lang. Yung DOTR magpapatupad ng libreng sakay sa MRT at LRT dahil sa Super Typhoon Uwan. Roro at cargo fees, toll, libre na para sa emergency responders, relief goods, vehicles. So yan po ang pahayag mga kababayan ngayon ng Presidential Communications Office. O, ibigay ko sa inyo yung latest ng report ng Pag-asa. Ito po yung So, dito sa pinaka-latest forecast track natin, makikita natin, ito po yung tinatayang lokasyon ni Uwan kaninang alas 8 ng umaga. At mamayang alas 8 ng gabi, makikita natin, lumapit na siya dito sa may bandang coastal waters ng San Luis, Aurora. So generally, yung inaasahan nating landfall ay mamayang gabi or bukas ng madaling araw dito nga sa central portion of Aurora. At makikita po natin, no, center track hanggang sa makalagpas ng landmass, ano ba yung mga lalawigan na posibleng tumbukin ng sentro, ng mata, ng super typhoon na si Uwan. So dito po, makikita natin, ito po yung area na yan, pinalaki ko lang. So posibleng after mag-landfall sa Aurora, ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng mata ng bagyong si Uwan. So balit, yung area of probability, ulitin natin, no, nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin. Maging aktual na pagkilos ng sentro or mata ng Super Typhoon Uwan within the forecast period. So dapat maging handa, hindi lamang ilalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, itong bandang Quezon area, and then itong Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Mountain Province at Ilocos Sur. So yan po, mag-ingat palagi at makinig sa mga advisories ng ating mga authorities. At yung preemptive evacuation po,
na pinapatupad, sundin po natin kasi yung mga rescuers po, hindi man sila mga Superman para sumaklolo sa kasagsagan po ng matinding pagampas ng hangin at malalim na baha. Pati sila niyan madidisgrasya. Kaya nga preemptive evacuation yung policy. Okay po mga kababayan?